sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ginugunita si San Martin ng Tours, isang obispo, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material, at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala, at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuting, matalas at di maluluping. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y kinagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahalang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag.
sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, O Poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa buhay ko'y tumanglaw ka, at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ang kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya
ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sadyang kahit anong bilis ng ating panahon at kahit anong klaseng modernisasyon, may mga bagay na hindi makukuha ng madalian. May mga bagay pa rin na hindi natin makukuha ng mabilisan. Katulad na lang ng pag-aasawa. Madali ang magpakasal, pero hindi madali ang manatiling kasal. Meron po ba ditong mga may asawa na? Kamusta po? Okay ka pa? Okay pa po ba yung mga may asawa? O hirap na? O sumusuko na? No, meron, no? Kahakasal lang. Wala pang 1 taon. Nagbabago na yung isip. Di ba? Ang dali magpakasal, pero mahirap manatiling kasal. O, ganun din sa pag-aaral. Mabilis ang mag-aral ngayon. O, lalo na online. No po? Ang dali. Kahit hindi ka pa naliligo, pwede ka nang pumasok. Hindi po ba? Didilat mo lang yung mata mo, bubuksan mo lang yung computer mo, nasa eskwelahan ka na. Madali yung magsaliksik. May computer, may teknolohiya, pero hindi pwedeng madaliin ang edukasyon. Ganon din ang magkapera. Madali ang kumita. Umabilisan ang kita. Pero, kung gusto mong yumaman, kailangan mong gumapang. Kahit naman ang pagdedebosyon, madali. Pumunta ka lang sa Quiapo pag Biyernes, magsimba ka lang, kumaway-kaway ka lang dyan, debosyon na. Pero, ang maging deboto ay isang panghabang buhay na pagsasabuhay. Mga kapatid, ito po ang itinuturo sa atin ni Jesus. Ito yung pinakita ni Jesus sa mga Pariseyong naghahanap sa paghahari ng Diyos. Tinanong kasi si Jesus ng mga Pariseyo kung kailan nagsisimula ang paghahari ng Diyos. Akala kasi ng mga Pariseyo, ang paghahari ng Diyos ay isang lugar o isang teritoryo. Sanay kasi sila na kapag sinabing kaharian, mayroong hari. Merong haring nanunungkulan. At kapag sinabing kaharian, merong lugar na nasasakupan. Pero malinaw ang pahiwatig ni Jesus na hindi ito lugar o isang bagay na tinatatag, kundi isang disposisyon na nagsisimula sa ating mga puso. Sa puso, nagsisimulang umusbong ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, ang puso ang lugar na dapat pinaghaharian ng Diyos. Ang puso, ang teritoryo ng Diyos. At ang ating pananampalataya ang nagpapatubo dito. Kung kaya't bago ito lumago at magbunga, kailangan itong pinagsusumikapan. Sabihin mo nga, pinagsusumikapan. Hindi po madali paghariin ang Diyos sa ating mga puso.
mahirap, hindi madali, at hindi mabilis. Dahil ibig sabihin nito, dapat pagsumikapan sapagkat sa ating mga puso, laging mayroong talaban at laging mayroong kalaban. Pansinin ninyo, hindi ba? Sa buhay pag-aasawa, kung gusto mong pagharian ng Diyos, ang inyong buhay pag-aasawa, merong laging kalaban ng puso. Nandyan ang temptasyon. Merong laging away. Meron laging pagtutunggali. Kaya naman, hindi madali, pero posible kung pagsusumikapan, maging tapat, kung paghihirapan, ang pagiging mabuting asawa. Ganon din sa negosyo. Kung gusto nating pagharian ng Diyos ang ating negosyo, kailangan tapat, kailangan mabuti, pero laging mayroong talaban. Kahit sa negosyo, nandyan ang temptasyong mandaya, nandyan ang temptasyong manloko ng tao. Mahirap magpakabuti, pero posible kung ito ay pagsusumikapan at kung ito ay paghihirapan. Sa ating pananampalataya, laging mayroong talaban din sa ating mga puso. Nandyan ang katamaran, nandyan ang tukso na matulog sa misa. Di ba? Nandyan ang tukso na makinig sa sinasabi ng iba. Pero kung pagsusumikapang maging mabuti, kung paghihirapan ang pagiging tapat sa Diyos, posibleng maghari ang Diyos sa ating mga puso. Sadyang may mga bagay na hindi nakukuha ng madalian at kailangan pa rin nating paghirapan. Mga kapatid, tandaan, dahil anumang nakuha ng mabilisan, sigurado, hindi ito magiging pangmatagalan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagiang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpa sa walang hanggan. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Martin at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon namin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ng loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin naman pong ipagdasal ngayon ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Lahat po ng nakatayo sa likod